Life After Prison, by Silence You. Kabanata 3011 hanggang 3020. Sa modernong panahon, ang pagtawid sa dagat ng Chaos Realm ang tanging daan mula sa Devil Realm patungo sa Celestial Realm. Dahil sa pamamahala nito ng mga Royal Celestial, at ng lamad ng mundo na bumubuo sa kalasag nito, nanatiling hindi gumagalaw ang pag-unlad mula sa Devil Realm. Ang pagtuklas ng isang bagong daanan patungo sa Celestial Realm o Blue Realm ay magiging isang mahalagang tagumpay para kay Oliver, ngunit nakatakas si Severin dahil hindi sila mabilis na nakariyak ni King Luther. Humarap siya kay King Luther at napansin ang bakas ng galit sa ekspresyon ng mukha ni King Luther. Ang nanghihimasok ay may taglay na bahagi ng tatak ng pusong makalangit, kaya't nakatakas siya sa masusing pagsisiyasat ng langit. Paliwanag ni Oliver. Dahil sa ating hindi pagkapansin, nakapasok siya sa ating kaharian, at nakakadismaya na napatay niya ang isa sa mga true immortal ng Devil Realm. Sinadya ni Oliver na hindi isama ang pagtatangka ni King Luther kanina, dahil alam niyang makabubuting huwag nang lalong pukawin ang galit nito. Dahil magkakilala na sila sa loob ng napakaraming panahon, naunawaan ni Oliver ang ugali ni King Luther at maingat na huwag nang magalit pa. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Oliver. Walang kapantay ang kanyang paglakas. Pinatay niya si Elisa kahit nakakagaling lang niya sa pagiging immortal, at sa palagay ko ay malapit na siyang maging isang mabigat na kalaban. Matapos tumawid sa ilog ng panahon upang makagawa ng isang tagumpay upang mahuli si Severin, siya ay nahadlangan ng mga bakas ng puso sa langit. Bagamat sandali lamang niyang nakita ang lakas ni Severin, napansin ni Oliver na tila may kakaibang kapangyarihan si Severin. Ang mabilis na pagkatalo ni Elisa, lalo na't ang labanan ay tumagal ng wala pang 100 palitan, ay nag-iwan kay Oliver ng labis na pag-aalala. Nanatiling tahimik si King Luther, ngunit ang mga salita ni Oliver ay nagdulot sa kanyang aura ng isang makalangit na kapangyarihan na nagpadala ng mga shockwave sa buong Devil Realm. Ang kanyang nabigong pag-atake sa Blue Realm ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng pagkabigo ng projection sa mga huling sandali dahil sa kapangyarihan ng panahon at sa presyon ng langit at lupa mula sa Blue Realm. Ang kanyang pagkadismaya noon ay hindi kasing lakas nang matapos itong pigilan ni Severin ang personal na pag-atake ni King Luther sa Devil Realm, isang lugar kung saan siya dapat ang maghahari. Sa gitna ng kanyang galit, sinulyapan ni King Luther ang nawasak na bitek at mapait na binatikos. Malapit nang dumating ang araw ng iyong pagtutuos kapag nagtagpo na ang mga kaharian. Ang kanyang galit ay nagdulot ng magulong kaguluhan sa paligid dahil sa kanyang husay bilang isang Royal Celestial. Ang ilog ng panahon ay lumitaw na bago pa man noon, at ang pabago-bagong mga batas pati na rin ang kapangyarihan ng langit ay bumaba. Ang bawat nabubuhay na nilalang ay nanginig sa takot. Ang mga nagsasagawa sa buong Devil Kingdom ay nagbulungan sa isa't isa. Ito ang puot ng isang Royal Celestial. Sino ang maglalakas loob na pukawin si King Luther? Ibinuhos niya ang kanyang galit kanina. Walang sino man ang maaaring makatakas sa kanyang kamay. May nangyari ba sa Elisa sect? Una, pinatay si Elisa. Ngayon, galit na galit si King Luther kaya't nagsisimulan ng mayanig ang buong langit at lupa. Habang ang kaharian ay puno ng haka-haka, binuhat ni Severin ang katawan ni Elisa at mabilis na tinahak ang puwang sa oras at espasyo. Ang marka ng makalangit na puso ang nagprotekta sa kanya mula sa magulong enerhiya sa labas. Pagkatapos ng isang nakakapagod na paglalakbay, sa wakas ay nakita ni Severin ang isang kislap ng liwanag sa unahan. Nararamdaman na niya ang pamilyar na enerhiya ng daigdig at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Pinagnilayan niya ang kanyang munting pagtakas at nanginag. Ang agwat sa pagitan ng isang true immortal at isang Royal Celestial ay tunay na napakalaki. Nagmuni-muni siya. Mamamatay na sana ako kung wala ang tulong ng mga imprint ng puso ng langit. Ngumiti ng mapait si Severin. Sa kabila ng pagiging isang true immortal na nasa perpektong antas na ang husay ay kayang tapatan ng isang Celestial Lord, ang bakas ng palad na nagtangkang durugan siya ay pumukaw ng isang sinaunang takot sa loob niya. Ang palad na iyon ay puno ng 3,000 landas, nakahawig ng isang magulong nilalang na may pinakamataas na puwersa ng langit at lupa. Kahit ang mundo mismo ay kailangang sumuko, dahil ang paglaban ay isang walang saysay na pagsisikap. Ang makitid na pagtakas ay nagpasiklab sa pagkauhaw ni Severin na maging mas malakas. Sa nalalapit na pagtatagpo ng kaharian, ang dating kahangahangang Blue Celestial Realm ay babalik sa isang sinaunang estado,
at ang mga true immortal ay malamang na magiging kalabisan sa mga tuntunin ng lakas. Ang minimum na kinakailangan upang ipagtanggol ang sarili ay ang maging isang Royal Celestial. Malakas na umiling si Severin, bulong sa kanyang sarili. Isa iyan sa mga dapat isaalang-alang para sa hinaharap. Ang una kong gagawin ay ang pag-isipan kung paano makakamit ang perpektong antas ng true immortal na tagumpay. Pagkatapos ay nagmadali si Severin patungo sa dulo ng bitek at mabilis na bumalik sa Sky Blue Sect. Sumulyap siya sa bitek, at tinawag ang mga batas ng kalawakan upang matiyak na ang bitek ay lubusang nasilyuhan upang hindi matunten ng Royal Celestial ang kanyang landas. Nasiyahan, itinaas ni Severin ang walang buhay na anyo ni Elisa at nagpatuloy sa pagpasok sa Sky Blue Sect. Sa loob ng halos isang kapat ng isang oras na wala si Severin, mabilis na sinuyod ni Larry, Mick, at ng kanilang mga kasama ang Sky Blue Sect upang iligtas ang mga disipulo at bigyan ng mga gamot ang mga malubhang sugatan. Samantala, sa kabilang banda, bumalik sina Dayan at Gilda kasama ang anak nina Severin at Gilda na si Hardin. Nang lumitaw sa harap nila si Severin mula sa kawalan, si Dayan ang unang nakapansin sa walang buhay na anyo ni Elisa. Isang medyo malakas na aura ang lumabas mula sa bangkay, at ang maputlang balat nito ay nababalot ng batas ng kamatayan. Ang nakapalibot na espasyo ay tila nabago sa ilalim ng natitirang kapangyarihan nito, na parang malapit ng mapunit. Ang isang sulyap lamang sa bangkay ay nagpang-inag sa lahat, na nagpaparamdam sa kanila na parang mayroong isang uri ng hindi maipaliwanag na pagnanais na sumuko sa bangkay. Alam nilang lahat na ang bangkay ay dating pag-aari ng isang kakilakilabot na individual na kinatatakutan maging ng langit at lupa. Namutla sina Dayan at Gilda, lalo na sa nakita, dahil ang aura ng bangkay, na walang duda na pinatibay ng diwa ng kamatayan at pagkawasak, ay mas malakas pa kaysa kay Adrian at iba pang kalahating immortal sa Grandi Uno Sacred Land. Parehong babae ang likas na nakilala ang bangkay bilang isang true immortal. Baka sa mukha ni Dayan ang pag-aalala habang nagtatanong siya. Ayos ka lang ba, Severin? Ayos lang ako, tiniyak sa kanya ni Severin. Natapos na ng mga pinuno ng dating 12 bulwagan ang kanilang mga pagsisikap sa pagsadyap at lumapit kay Severin. Lumuhad sila sa harap niya at binomba siya ng mga tanong. Ligtas ba si Gracie? Sino ang natalo mo? Isa ba siyang Supreme Paragon? Nakaramdam ng kilabot sina Larry at ang iba pa nang makita nila ang bangkay ni Elisa. Nanginginig ang kanilang mga kaluluwa sa takot sa kabila ng kanilang husay bilang mga Supreme Saint. Ang kanilang mga pakikipagtagpo sa mga nakaitim na robo mula sa Devil Realm ay nag-iwan sa kanila ng pamilyar na kaalaman sa mga kaharian na higit pa sa kanilang sarili. Ang kamakailang pagpapakita ni Severin ng husay laban sa mga mananakop ay nag-iwan sa kanila ng pagtataka kung ang kanilang amo ay naging isang Supreme Paragon sa loob lamang ng 2 taon. Hindi nababagabag sa kanilang hindi paniniwala, mahinahong sumagot si Severin. Isa siyang true immortal. Ang katahimikan sa boses ni Severin ay lalo lamang nagpatindi sa gulat na naramdaman ng lahat. Natulala sina Larry at ang iba pa dahil dito. Isang true immortal. Ibig sabihin ba niyan immortal ka na ngayon? Noong panahon ng pagsalakay sa Sky Blue Sect, binigyan sila ng mga nakaitim na roba ng sulyap sa mga antas ng tagumpay na umiiral ng higit pa sa Supreme Saint. Mula sa kanilang pananaw, ang mga Royal Paragon ay ang ehemplo ng isang makapangyarihang tao, habang ang mga Supreme Paragon ay mga alamat. Sa kanilang pananaw, hinulaan nila na maaaring umakyat si Severin sa katayuan ng Supreme Paragon sa loob ng 2 o 3 taon pagkatapos pumasok sa Blue Realm. May isip ng isa kung gaano sila nagulat na nakamit ni Severin ang immortalidad, bukod pa sa pagpatay sa isang true immortal. Ang revelasyon ay bumagsak sa kanila na parang isang bomba, na nagpasiklab ng isang koro ng daldalan sa mga disipulo ng Sky Blue Sect. Sina Dayan at Gilda ay nagbahagi ng isang may kaalamang tingin at pinigilan ang kanilang pagtawa sa likod ng mga bibig na nakatikip habang nasaksihan nila ang gulat na ekspresyon ni Larry at ng kanyang mga kasama. Hindi naapektuhan ng kanilang mga bulalas ng pagkagulat, itinoon ni Severin ang kanyang atensyon sa batang nakatayo sa tabi ni Rachel at Gilda. Ang paslit, na ang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin, ay tila nagpasiklab ng isang pakiramdam ng koneksyon sa pamilya sa loob niya. Nakilala ni Severin ang sanggol bilang kanyang anak, si Hardin. Napansin ni Rachel ang tingin ni Severin at napayuko. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maselang kamay ni Hardin at malumanay na sinabi.
Kamustahin mo ang tatay mo, Hardin. Nag-aalala pa rin sa pinagdaanan, nag-atubili si Hardin at naghanap ng kanlungan sa likod ni Rachel. Nang makita ang mahiyain na kilos ni Hardin, bumalik sa isip ni Gilda ang araw na ipinagkatiwala niya ang kanyang sanggol na anak sa pangangalaga ni Rachel. Ilang taon ang lumipas sa isang kisap mata, at ang pagkakita sa nakakatakot na ekspresyon ng kanyang anak ay nakaantig sa puso ni Gilda, dahilan para mapaluha siya. Naaalala mo pa ba ako? Malumanay na nilapitan siya ni Gilda at inabot ang ulo nito para haplosan. Ako ang nanay mo. Mahinang bulong niya. Naramdaman din ni Rachel ang pamumuo ng kanyang mga mata habang marahang hinahawakan ang ulo ni Hardin. Ito ang nanay mo, Hardin. Natatandaan mo ba kung paano mo ako laging tinatanong tungkol sa nanay at tatay mo? Dahil napalakas ang loob niya sa mga salita ni Rachel, nag-aalangang lumabas si Hardin mula sa likuran niya at tumitig kay Gilda ng may halong pananabik at maingat na pag-asa. Ikaw. Ang nanay ko. Mahinang tanong niya. Dahil sa labis na emosyon, niyakap ni Gilda si Hardin ng mahigpit habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang bata at umiyak ito sa tuwa. Oo, aking sinta. Ako ang iyong ina. Sagot niya, ang boses ay puno ng emosyon. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Hardin. Nanay ko kayo. Masayang bulalas niya. At paano naman ang tatay ko? Sabik niyang tanong. Pinunasan ni Gilda ang kanyang mga luha. Itinuro si Severin at sinabing, siya yan. Maingat na sinulyapan ni Hardin si Severin bago nakaramdam ng panatag na loob dahil sa nakapagpapatibay na ekspresyon ni Gilda at Rachel. Kumusta, tatay? Sabi niya, ang boses ay puno ng bagong tuklas na pananabik. Mainit na natawa si Severin sa nakita at humanga sa katatagan ni Hardin. Sa kabila ng pag-aalala ng bata noong una, nanatiling matatag ang diwa ng bata, na labis na ikinatuwa ni Severin. Nararamdaman ng lahat kung gaano kasaya si Hardin. Dati, madalas niyang iniisip kung bakit may mga magulang ang ibang tao ngunit siya ay wala. Ang pagkakaroon ng mga magulang ay nagpapasaya sa kanya ng labis, at ang kanyang mukha ay sumilay sa labis na kagalakan. Ang kanya ay isang simpleng kaligayahan na madaling natupad. Pinanood ni Diane ang nakakaantig na eksena ng may ngiti, at maging ang dating 12 Hallmasters ay labis na naantig sa muling pagsasama. Humarap kay Larry at sa iba pa, sabi ni Severin. Kayo at ang lahat ng iba pa ang unang bahala sa Sky Blue Sect. Kapag tapos na iyan, mayroon pa ba sa inyo ng mga susunod na plano? Kung wala pa, baka pwede kayong sumama sa akin sa Blue Realm. Dahil sa nalalapit na pagtatagpo ng mga kaharian, ang Longevity Alliance ay nangailangan ng mga mahuhusay na individual. Sina Larry, Mick, at ang iba pa sa kanila ay kapuri-puring mga cultivator, at ang kanilang katapatan ay hindi may kakaila. Dahil sa masaganang espiritual na enerhiya ni Blue Realm, maaari silang makagawa ng isang tagumpay sa Royal Paragon sa loob ng isang siglo sa tulong ng sapat na mga tableta. Namangha sina Larry at ang iba pa sa imbitasyon. Nauna nang ipininta ni Diane at Gilda ang isang malinaw na larawan ng kadakilaan at karelagan ni Blue Realm, na lubos na naiiba sa mundo ng espiritual na tagumpay sa daigdig. Nang marating na nila ang mga hangganan ng kanilang pag-unlad, sabik na niyakap ni Larry at ng kanyang mga kasama ang pag-asang galugarin ang isang bago at mas malawak na mundo. Handa kaming maglingkod sa inyo. Ipinahayag nila. Matapos maipahayag ang kanilang mga naisin, agad silang nagtungo upang ibalik ang kaayusan sa Sky Blue Sect. Nang makaalis sila, nilapitan ni Gilda si Severin at marahang nagtanong. Plano mo bang ilipat ang buong Sky Blue Sect sa Grande Uno Sacred Land? Tumango si Severin. Medyo manipis ang espiritual na enerhiya sa mundo, at isa pa, magiging abala para sa akin ang magpalipat-lipat mula Blue Realm papuntang Earth. Mas mabuting ilipat na lang natin doon ang Sky Blue Sect. Gayunpaman, hindi niya tahasang binanggit na ang dahilan ng paglipat ay upang maprotektahan niya ang Sky Blue Sect sa Blue Realm. Total, magiging masyadong abala ang pagbabantay sa Earth sa lahat ng oras, lalo na ang palagiang paglalakbay doon. Mahinahong tumango si Gilda at nagpatuloy sa pagdadala kina Hardin, Diane, at Rachel sa Sect Hall sa loob ng Sky Blue Sect. Nang mapansin ni Severin na abala si Larry at ang iba pang mga cultivator, yumoko siya at sumulyap sa bangkay ni Elisa sa pananabik.
Ang kanyang paglalakbay sa Devil Realm ay isang karanasan na halos mamatay, at halos hindi na siya makatakas matapos ang interbensyon ng isang Royal Celestial. Sa wakas, oras na para suriin niya ang mga nasamsam. Pagkatapos ay dinala niya ang katawan ni Elisa sa patio sa kalagitnaan ng bundok ng Sky Blue Sect. Ito ang dating tinitirhan niya noong nasa Sky Blue Sect siya. Matapos mag-set up ng isang formation, inilabas niya ang kanyang makapangyarihang primal spirit upang maghanap sa paligid ng bangkay. Kalaunan, natuklasan niya ang isang spatial ring. Pumasok si Severin sa spatial ring sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama at sinalubong ng nakasisilaw na hanay ng mga kayamanan. Halos 100,000 kilo ng banal na mga metal at mga kristal na tanso ang itinapon sa isang bunten. Quicksand purple gold, metal euro, netherworld copper crystal. Ang mga banal na metal na ito ay higit pa sa sapat upang pinuhin ang libu-libong elite quality spiritual treasures. Bulalas ni Severin sa tuwa. Bagamat hindi na niya personal na kailangan ang mga elite quality spiritual treasures, magiging kapaki-pakinabang ang mga ito para sa mga miyembro ng Longevity Alliance, dahil mapapahusay nito ng malaki ang husay sa pakikipaglaban ng bawat isa sa loob ng maikling panahon. Itinatag niya ang alyansa hindi para sa sarili niyang pag-angkin ng katanyagan, kundi upang maghanda para sa nalalapit na realm convergence. Karaniwang kaalaman na ang mga nasa ibaba ng antas ng isang true immortal ay mga mahihina. Ang isang Royal Celestial o kahit isang True Immortal ay maaaring pumatay sa kanila sa isang pitik lamang ng daliri. Kapag nakumpleto na ang Realm Convergence, kakailanganin niyang umasa sa kanyang sarili para sa maraming bagay, at ang mga gawaing iyon ay magiging lubhang mahirap. Ang mga banal na metal na iyon ay nakatulong upang malutas ang kahit isang isyu, na siyang kakulangan ng armas para sa mga disipulo ng alyansa. Mula sa tumpok ng metal, ang kamalayan ni Severin ay mas malalim na sumisid at natuklasan ang higit sa 10 piraso ng banal na ginto na kasing laki ng kamao. Ang bawat piraso ng banal na ginto ay naglalabas ng mayamang liwanag ng batas, kung saan ang Lumi Gold ay kumikinang sa walang katapusang sinag ng liwanag at ang Lotus Purple Gold ay naglalabas ng namumulaklak na berdeng lotus. Habang sinusulyapan pa niya ang 10 piraso ng banal na ginto, natuklasan niya na ang kabuuang bilang ay 30 piraso pala. Kamangha-mangha, mayaman siya. Mayroon siyang ilang dosenang piraso ng banal na ginto, at sa palagay ko ay walang sino man sa Blue Realm ang makakapantay sa bilang na iyon. Hindi maiwasan ni Severin na mamangha doon. Naalala niya na kinailangan niyang tahakin ang halos buong Blue Realm para lamang sa 10 piraso ng banal na ginto, at nagawa lamang niya ito sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga samsam mula sa mga pangunahing sacred land, pagkuha ng mga ito mula sa mga silid ng kayamanan, o sa pamamagitan ng pagtalo sa mga mabibigat na kaaway. Umabot ito ng mahigit 1 taon sa kabuuan. Ngunit ang singsing na pangkalawakan ni Elisa ay naglalaman ng hindi bababa sa 30 piraso ng banal na ginto. Nakakagulat kahit para sa isang taong tulad ni Severin. Kung iisipin, si Elisa ay isang true immortal mula pa noong sinaunang panahon at may habang buhay na umaabot ng marahil ilang daang panahon. Sa buong buhay niya, tiyak na magkakaroon siya ng sapat na oras upang mangalap ng mga mapagkukunan para sa tagumpay. Ang mga alchemical herbs at banal na ginto ay nanatiling mahahalagang kalakal kahit noong sinaunang panahon, ngunit hindi maaaring maging kasing bihira ang mga ito noon tulad ng sa modernong panahon, kung saan marami sa mga kayamanan mula sa mga nakaraang panahon ay malapit nang mawala sa kasaysayan. Matapos pigilan ang kaligayahan na naglalaro sa kanyang puso, mabilis na itinago ni Severin ang banal na ginto at nagpatuloy sa paghuhukay pa sa singsing. Di nagtagal, nakakita siya ng isang plate ng pilak na jade, isang gintong plate ng jade, isang kahon ng kayamanan na gawa sa espiritual na jade, at isang piraso ng pergamino na parang mapa. Matapos makuha ang mapa, natuklasan ni Severin na ito ang naglalarawan sa mapa ng Devil Realm. Nakadetalye rito ang iba't ibang puwersa sa loob ng kaharian, pati na rin ang impormasyon tungkol sa mga dayuhang lahi sa labas ng mga hangganan nito. Matapos ang matagal na katahimikan, huminga ng malalim si Severin. Sino ang mag-aakala na ang teritoryo ng Devil Realm ay aabot sa daan-daang milyong milya? Mayroon silang daan-daang sariling true immortal at marami pang ibang bansa. Ang pag-iisip pa lamang nito ay nagpakaba sa kanya. Mas malapad ito ng 100 beses kaysa sa teritoryo ni Blue Realm, at umabot na rin sa daan-daan ang bilang ng mga true immortal.
hindi makaasang makaligtas ang Blue Realm sa kanilang pagsalakay. Ayon sa mapa, ang teritoryo ng Devil Realm ay kahawig ng isang gitnang libong mundo na higit na nakahihigit sa laki ni Blue Realm. Dahil dito, mas marami silang mga cultivator. Bukod sa Devil King's Palace sa Nine Heaven at sa mga dayuhang naninirahan sa Celestial Mountain, mayroong 5 pangunahing lokal na puwersa na nangingibabaw sa Devil Realm, ang Elisa Sect, ang Zairis Sect, ang Rasta Sect, ang Sacred Blood Sect, at ang Darkness Sect. Ipinagmamalaki ng mga puwersang iyon ang mga mala Royal Celestial o True Immortal na kapantay ng mga Royal Celestial, at ang kanilang impluensya ay umaabot sa daan-daang milyong milya sa Devil Realm. Sa unang tingin, ang pinuno ng Devil Realm ay ang Royal King ng Langit na kilala bilang King Luther. Ipinanganak at lumaki noong sinaunang panahon, siya ay dating isang nilalang na kilala bilang mga Luth. Kalaunan, nagkaroon siya ng pagkakataong maging isang Royal Celestial at matagumpay na nakaalis sa 3 kaharian. Noong panahong naroon pa ang korte ng imperyo, si King Luther ang iginagalang na Imperial Devil, na namumuno sa lahat ng mga devil at tumutulong sa mga nasa bingit ng pagiging immortal upang malampasan ang kanilang mga panloob na demonyo. Siya ang makapangyarihang puwersa sa lahat ng lahi. Nang gumuho ang mundo, si King Luther ay nanganlong sa mga dayuhang lahi at pinamunuan ang buong Devil Realm. Habang sinusuri ni Severin ang mga talaan ng mga lahing dayuhan sa mapa, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso at nag-iba. Batay sa kanyang nabasa, ang pinagmulan ng mga lahing extraterrestrial na iyon ay hindi pa alam, bagamat may haka-haka na nagmula sila sa magulong dagat. Noong huling malaking labanan, lumitaw ang 2 napakalakas na nilalang na maihahambing sa mga soberano sa langit. Mayroon ding 7 royal powerhouse sa antas ng Celestial at ilang libong True Immortal. Nababalita na 12 ng mga mala Royal Celestial ang kasama sa Chaotic Prodigy Board ng Devil Realm, na naglalaman ng 50 pinakamalakas na True Immortal at mala Royal Celestial. Si Elisa ay nasa ika-9 na posisyon sa listahang ito. Nakaramdam ng pag-aalala si Severin nang mapagtanto niyang si Elisa ay nasa ika-9 na pwesto lamang sa Devil Realm. Ang mga nauna sa kanya ay tiyak na magiging mga taong napakalakas. Kinailangang gamitin ni Severin ang lahat ng kanyang makakaya upang talunin si Elisa, kabilang ang mga marka ng puso sa langit, ang Celestial Weapon, ang Space-Time Domain, at ang enerhiya mula sa kanyang Small Thousand Worlds. Sandaling, tila nakaramdam ng stress si Severin nang malaman niyang may ilang individual sa Devil Realm na mas malakas kaysa kay Elisa. Matapos huminga ng malalim, kinuyam ni Severin ang kanyang mga kamao at sinabing, "Ang aking natatamong kakayahan ay nasa huling yugto pa lamang ng True Immortality sa ngayon. Maaaring kaya kong makipaglaban sa mga individual na iyon kapag ako ay naging isang perpektong yugto ng True Immortal. Maaaring kakilakilabot ang mga Royal Celestial, ngunit naniniwala si Severin na maaari silang maharap sa mga hamon dahil sa hindi matatag na espasyo sa mga unang yugto ng pagtatagpo ng kaharian." Ang pagbanggit sa hangganan ng dagat sa mapa ay tila nagsisilbing karagdagang patunay nito, dahil ang pagsasama ng Devil Realm ay maaaring tumagal ng 2 o 3 taon. Ang pagtatagpo ng kaharian ay hindi isang bagay na mangyayari sa isang iglap, ito ay isang proseso na aabutin ng napakatagal na panahon. Ang Devil Realm ay konektado na sa Celestial Realm, na pinaghihiwalay lamang ng hangganan ng dagat. Hinuhal ni Severin na ang paghihiwalay ay haantong sa pagsasama ng Blue Realm sa Celestial Realm muna bago ang Devil Realm, na nagpakalma sa kanyang puso sa isang tiyak na antas. Palagi siyang nag-aalala na si King Luther ay maaaring magdulot ng gulo kapag nangyari ang pagsasama, ngunit nagawa niyang maiwasan ang stress dahil mayroon pang 2 taon para maghanda. Matapos suriing mabuti ang mapa, itinago ito ni Severin at itinoon ang kanyang pansin sa kahon at sa 2 flake ng jade. Parehong may parehong detalye ang mga flake ng jade, ang tanging pagkakaiba ay ang isa ay pilak at ang isa ay ginto. Nasakop sila ng mga paghihigpit ni Elisa, na nagmumungkahi na ang mga ito ay dapat na may napakalaking halaga. Dahil sa pagkainteresado, inabot ni Severin at sinenyasan ang 2 flake ng jade papunta sa kanya, pinili muna ang pilak. Kasabay ng isang pag-agos ng kapangyarihang celestial, sinira niya ang paghihigpit at hinalukay ang kanyang banal na pandama sa kaibuturan nito. Sa isang iglap, isang banal na kasulatan na puno ng diwa ng kamatayan at pagkawasak ang lumitaw sa isipan ni Severin. Maya-maya,
Dahan-daang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Ang plate ng jade na hawak niya ay naglalaman ng mga turo ni Elisa, na pinamagatang Parnava Scripture. Ito ay isang sinaunang pagsasanay na nakatuon sa landas ng kamatayan. Hindi gaanong nagpakita ng sigasig si Severin para dito dahil ang inner world skill na kanyang sinanay ay nakahihigit sa lahat, kabilang ang kilalang Green Emperor's Wood Emperor art. Ang paglipat sa Parnava Scripture ay hindi isang kaisipang dapat isaalang-alang. Gayunpaman, ang katandaan nito ay nakakaakit sa kanya dahil ito ay isang pamamaraan mula sa panahon na ang Blue Celestial Realm ay hindi pa nawawasak. Mag-aalok ito ng maraming kaalaman na naiiba sa mga kontemporaryong pamamaraan. Kapansin-pansin, natuklasan ni Severin ang dalawang kakilakilabot na kakayahang celestial sa loob ng Parnava Scripture, na nagpasiklab sa kanyang kuryosidad sa mga ito. Sa malawak na larangan ng mga posibilidad, ginamit ng mga cultivator ang mga kapangyarihang iyon upang pangasiwaan ang mga batas ng pag-iral. Noong nakamit ng Celestial Emperor Arman ang kaliwanagan, ipinaliwanag niya ang 36 na ganitong banal na pamamaraan at nagturo ng 3,000 menor de edad pa. Ang bawat isa sa kanila ay nagbigay ng walang kapantay na awtoridad na nagpapahintulot sa gumagamit na pakilyusan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang dalawang kapangyarihang naitala sa plate ng Jade ay ang Ultimate Sublimation, na nasa ika-36 na ranggo sa mga kapangyarihan, at ang Divine Restriction Seal, na nasa ika-35. Matapos makuha ang impormasyon tungkol sa mga kapangyarihang iyon, pinunasan ni Severin ang kanyang noo at bamulong. Maswerte ako at hindi hinasa ni Elisa ang alinman sa mga maharlikang kapangyarihang ito, kung hindi ay hindi ko siya mabibitag sa loob ng aking nasasakupan. Ginamit ng Ultimate Sublimation ang mga biyaya ng 3,000 landas sa loob ng isang tao, na nagpapahintulot sa katawan ng gumagamit na maging ang dakilang landas mismo. Dahil ang dakilang landas ay immortal, gayon din ang katawan ng gumagamit. Maaaring gumuho ang langit at lupa, ngunit walang dapat ikatakot ang gumagamit. Samantala, ang Divine Restriction Seal ay hindi gaanong kahanga-hanga ngunit lubos pa ring kapakipakinabang. Kapag pinatay sa isang kaaway, ang itaas na enerhiya at primal spirit ng biktima ay ganap na maitatakip. Ang kanilang mga pandama ay aalisin sa kanila, at wala silang mararamdaman, walang anumang emosyon. Kaya, ang kaaway ay magiging isang simpleng puppet na naghihintay sa utos ng kanyang amo. Kapag na-master ng perpekto, maaaring patayin ng isang tao ang isang kaaway sa pamamagitan lamang ng pagbuo ng isang simpleng pag-iisip. Gayunpaman, ang pangangailangan para sa isang tao na tahakin ang landas ng pagnanasa ay naging mahirap para sa mga hindi Royal Celestial na makabisado. Natagpuan ni Severin ang kanyang sarili na lubos na nagpapasalamat sa pagiging komplikado ng mga pamamaraan, dahil marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi na-master ni Elisa ang alinman sa mga ito. Kung ang mga pamamaraang iyon ay naging bahagi ng arsenal ni Elisa, hindi sana iyon mabubuhay ni Severin. Matapos isaulo ang mga paraan ng paggamit ng dalawang pamamaraan, hinagpis niya sa sarili. Nakakahiya naman. Ayon sa mga tala, ang 36 na maharlikang kapangyarihang ito ay nananatiling hindi kumpleto dahil sa pagkakawat-akwatek ng kaharian ng langit. Pero sa palagay ko ay may magandang maidudulot iyon, sa isang paraan. Ang pagbabasa lamang ng mga description ng 36 na kakayahang iyon ay sapat na upang magpang-inag sa gulugad ni Severin, lalo na't ang Divine Restriction Seal at ang Ultimate Sublimation ay pawang mga kahanga-hangang pamamaraan. Ang pangalawang ranggo na Space-Time Reversal, halimbawa, ay hindi lamang isang simpleng gawain ng pagtawid sa ilog ng oras. Kabilang dito ang paggamit ng kataas-taasang kapangyarihan upang manipulahin ang daloy ng oras at baligtarin ang oras. Lahat ng mga ito ay halos mahimalang mga pamamaraan na tunay na hindi kapanipaniwala. Ang pinakamataas na ranggo ay kilala bilang tagapamagitan na lumikha. Kayang-kaya nitong lumikha ng pag-iral mula sa kawalan, malampasan ang kamatayan, baligtarin ang mga batas ng langit at lupa, at paliwanagan ang lahat ng nilalang ayon sa gusto. Nararamdaman ni Severin kung gaano ito kalayo sa abot ng kanyang makakaya. Ang pagpapakita ng isang bagay mula sa wala, paglaban sa kamatayan, at muling paghubog ng realidad ang uri ng kapangyarihang nakahihigit sa lahat ng umiiral. Tanging ang bantog na Celestial Regent na naghahari sa itaas ng Royal Celestial ang maaaring gumamit ng ganitong kapangyarihan.
Mabuti na lang at ang hangganan ng mga Royal Celestial na pamamaraan na iyon ay napakataas at maa-access lamang ng mga Royal Celestial na nakamit na ang kaliwanagan, lumampas, at may impluensya sa paglipas ng panahon at tadhana. Higit sa lahat, ang pinakamababang hangganan para sa mga kapangyarihan ng isang Royal Celestial ay ang pag-unawa sa 3,000 landas. Nakaramdam si Severin ng pag-uudyok sa kanyang loob habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik. Kapag ako ay naging isang perpektong yugto ng True Immortal at napagtagumpayan ang lahat ng mga batas ng aking maliliit na libong mundo, magkakaroon ako ng pagkakataong gamitin ang mga dakilang kapangyarihang ito kahit na wala ang kaliwanagan ng isang Royal Celestial. Dahil sa determinasyong iyon, umapaw ang kanyang emosyon at halos madaig siya. Matapos makuha ang 2 Royal Celestial Divine Techniques mula sa Plaque ng Silver Jade, masigasig na sinulyapan ni Severin ang gininto ang Plaque ng Jade. At anong klaseng mga sikreto kaya ang itinatago nito? Gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, winasak niya ang paghihigpit sa itaas at hinayaan ang kanyang nag-aalab na banal na pandaman na sumisid sa mga nilalaman. Ilang sandali pa, nagising siya mula sa kanyang pagmumuni-muni habang nakatitig sa gininto ang Plaque ng Jade na nasa kanyang kamay. Hindi ka panipaniwala, si Elisa ay dating alchemist ng hardin ng mga halamang gamot sa korte ng imperyo. Bulong niya. Ang gintong Plaque ng Jade ay nagsilbing isang uri ng tala-arawan na nagtala ng mga unang araw ni Elisa bilang isang celestial noong sinaunang korte ng imperyo. Ang kanyang nakamit ay pinakamababa sa maraming immortal at siya ay natabunan ng kapangyarihan ng celestial hierarchy. Noong panahong iyon, ang korte ng imperyo ay tahanan ng 100,000 sinaunang true immortal at ilang royal celestial. Lahat sila ay sapat na malakas kaya lahat ng lahi ay sumuko sa kanila. Habang gumuguho ang mundo, naghanap si Elisa ng kanlungan sa Devil Realm, ngunit natagpuan itong sinasakop ng mga extraterrestrial na nilalang. Dahil na stranded, hinanggad niyang bumalik sa Celestial Realm, ngunit hindi niya nagawa ito dahil ang hangganan ng dagat ay naghihiwalay sa kanila. Bukod pa rito, mayroong patuloy na tunggalian sa mga dayuhang lahi na humahadlang sa kanyang pagbabalik. Ang nilalaman ng Plaque ng Jade ay nagdedetalye sa kasalukuyang dinamika ng kapangyarihan sa Celestial Realm, ilang celestial herbs at table tasks, pati na rin ang mga ilustrasyon ng mga espiritual na ugat mula sa panunungkulan ni Elisa bilang tagapangasiwa ng hardin ng halamang gamot. Ayon sa salaysay ni Elisa, ang Celestial Realm ay mayroon lamang 5 Royal Celestial, ang unang 2 ay ang mga Royal Celestial na sina Volca at Lawrence mula sa Novdivam Palace. Ang Novdivam Palace ay muling itinayo mula sa mga labi ng korte ng imperyo, at kinakalinga nila ang itinuturing na pinakamakapangyarihang kapangyarihan sa Celestial Realm ng modernong panahon. Pagkatapos ay dumating ang mga Royal Celestial, sina Creatia mula sa Clearwind Sect, Kallide mula sa Ingeni Paradise, at Libra mula sa malayong Ilju Isle. Bukod pa rito, mayroong 8 Domain Master na mala Royal Celestial. Nag-aalala si Severin na ang kanilang bilang ay napakaliit kumpara sa Devil Realm. Mahirap para sa kanila na mapaglabanan ang mga pagsalakay sa hinaharap pagkatapos ng pagtatagpo ng kaharian. May mapait na ngiti, bulong ni Severin sa kanyang sarili. Kahit na gumuho ang mundo, marami pang ibang malalakas na individual na kayang dalhin ang bigat nito. Matapos mabilis na maisaulo ang mga nilalaman, sinuri ni Severin ang mga ilustrasyon ng mga halamang gamot at ugat, lalo na ang 10 sinaunang espiritual na ugat na ay dinokumento ni Elisa. Ang mga sinaunang espiritual na ugat na ito ay inalagaan ng langit at lupa sa pinakamaagang pagsisimula ng mundo, na may mga epektong higit pa sa mga halamang celestial. Bagamat ang mga halamang celestial ay nakikinabang sa mga true immortal, ang mga espiritual na ugat ay may epekto sa mga royal celestial. Pinangasiwaan ni Elisa ang isang espiritual na ugat na kilala bilang Saturna Peach Tree. Inabot ng 9,000 taon ang paglaki, 9,000 taon ang pamumulaklak, at isa pang 9,000 ang paghinog, na nangangahulugang kailangan maghintay ng nakakagulat na 36,000 taon upang matamasa ang isang Saturna Peach. Ang isang higop lamang ay maaaring magpahaba ng buhay ng isang mortal ng 1 milenyo, habang ang isang cultivator na kumain nito ay agad na aakyat sa immortalidad. Para sa mga true immortal, ang isang kagat lamang ay maaaring magtaas sa kanila sa maharlikang katayuan sa Celestial. Nang ang mundo ay nagkawatak-watek, ang lahat ng 10 espiritual na ugat ay nabali. Si Elisa,
bilang tagapangasiwa ng hardin, ay kumuha ng isang piraso ng espiritual na ugat ng Saturna Peach Tree. Sa panahon pagkatapos ng Celestial Realm, si Elisa ang tanging cultivator ng mga sinaunang pamamaraan na patuloy na sumulong sa landas na iyon. Inilapag ni Severin ang Jade Plaque at mabilis na kinuha ang Jade Box sa malapit at inilabas ito mula sa Spatial Ring. Lumaki ang kahon at naging kasing laki ng gilingang bato nang lumitaw ito, at nagsama-sama ang mga elemento ng may kakilakilabot na momentum. Sa loob nito ay lumitaw ang isang maliit na panla na may taas na 7 talampakan at kapal na kasing kapal ng hinlalaki. Ang mga dahon nito ay may bahid ng mahinang liwanag ng batas kahit na medyo nalalanta. Nagulat si Severin nang makita niya ang puno ng peach. Hindi ba't ito ang celestial peach sa loob ng aking inner world? Bulalas niya, iniisip kong ang puno ng peach na nasa langit na mayroon siya ay isang piraso ng puno ng Saturna peach. Agad na inilipat ni Severin ang panla sa kanyang maliliit na libong mundo, at ang banal na liwanag mula sa parehong puno ng peach ay nagliwanag sa bundok ng haligi ng langit. Naganap ang malalalim na pagbabago-bago sa mga batas ng kaharian, na nagdulot ng malawakang paglitaw ng mga kakaibang penomeno. Pagkatapos, napansin ni Severin ang 2 puno na nagsasama-sama sa maliwanag na banal na liwanag. Lumitaw ang magulong enerhiya sa kanilang paligid, at isang puno na may 10 talampakan ang taas ang lumitaw na ang mga sanga ay pinalamutian ng mga bagong usbong. Ang bawat usbong ay naglalabas ng kulay abong banal na liwanag habang ang 3,000 mga patakaran ay tila lumulutang sa itaas nila at nagpapakita bilang mga pattern sa puno. Hindi mapigilan ni Severin ang kanyang pananabik nang makita niya iyon. Ito ang puno ng Saturna Peach. Namangha siya. Hindi niya inaasahan na ang buto ng peach na nakuha niya mula sa silid ng kayamanan ng Dragon Palace ay isang piraso ng Saturna Peach Tree ng Blue Celestial Realm, isa sa 10 espiritual na ugat mula sa Blue Celestial Realm. Nang sa wakas ay muling nagkaisa ang mga piraso, muling isinilang ang Saturna Peach Tree. Ang isang napakataas na uri ng halamang gamot ay epektibo kahit para sa mga Royal Celestial, at pinuno nito si Severin ng labis na kagalakan. Nararamdaman na niya ang isang umuusbong na kapangyarihan sa loob ng Saturna Peaches habang tinitingnan niya ang mga ito na nakapalamuti sa puno. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi pa hinog, na pumukaw ng kaunting panghihinayang. Inaabot ng 9,000 taon para mamulaklak, 9,000 taon para mamunga, at 9,000 taon pa para mahinog. Matagal bago natin matamasa ang ganitong kasarap na pagkain. Nagmuni-nguni siya. Ang kagalakan ni Severin ay higit na nalampasan ang panghihinayang na nararamdaman niya. Wala nang hihigit pa sa kanyang kaligayahan na makatanggap ng isang bagay na may ganitong halaga. Ang espiritual na ugat ay tiyak na titiyak ng isang maayos na pag-akyat sa maharlikang katayuan sa langit sa hinaharap. Matapos mapagmasdan ang puno ng Saturna Peach ng ilang panahon at makitang masigla itong lumalago sa loob ng kanyang maliliit na libong mundo, nagpasya si Severin na bawiin ang kanyang kamalayan. Habang binibilang ang kanyang ani, labis siyang natuwa sa dami ng kayamanan na kanyang nakuha. Sa kanyang palagay, ang daan-daang libong kilo ng metal na euro ay hindi na sulit banggitin, dahil hindi na niya ito nakitang kaakit-akit sa kanyang kakayahan. Ang pinaka-interesante sa kanya ay ang 30 piraso ng banal na ginto na kanyang nakuha mula sa Spatial Ring, kasama ang 2 banal na pamamaraan at mga piraso ng puno ng Saturna Peach. Ang huli, sa partikular, ay nagpadali sa muling pagsasama ng mga sinaunang espiritual na ugat sa kanyang panloob na mundo. Sa mga nakuha na sa tingin niya ay pinakakapakipakinabang sa kanya, ang banal na ginto ay malamang na may pinakamababang halaga. Bagamat mahalaga ang banal na ginto mula sa Blue Celestial Realm, hindi ito mga pambihira. Gayunpaman, mahalaga ang banal na ginto sa pagpipino ng mga celestial weapon, mas malaki ang dami, mas malakas ang mga nagre-resultang armas. Walang sistema ng pagmamarka para sa mga celestial weapon. Sa halip, ang bilang ng mga batas mula sa dakilang landas na nakaukit sa mga ito ang siyang nagtatakda ng kanilang pagiging tugma sa gumagamit. Halimbawa, ang natatanging celestial weapon ng isang tao ay malamang na makakagamit ng napakalaking kapangyarihan na kayang magwasak ng langit at lupa. Bukod sa mga material na pakinabang na iyon, lumago ang pag-unawa ni Severin sa mundo ng mga celestial at mga demonyo, na nakatulong upang mapawi ang kanyang mga dating pagdududa.
Mas lalo na sana siyang nagkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa Celestial Realm kasunod ng pagtatagpo ng realm. Nasiyahan sa kanyang mga natamo, sumulyap si Severin sa bangkay ni Elisa, na ang pagkamatay ay tila hindi nakakaapekto sa malakas na landas ng kamatayan na nagmumula sa core. Ang mga halaman sa loob ng radius na ilang milya ay nalulanta at naninilaw, at ang bangkay ay nasa gitna mismo ng deathly aura. Pagbalik sa Devil Realm, alam ni Severin na kailangan niyang ibalik ang bangkay ni Elisa anuman ang mangyari, kahit na may isang Royal Celestial na nakialam sa isang kritikal na sandali. Ang lakas ng landas ng kamatayan mula sa bangkay ay napakalakas, dahil si Elisa ay isang sinaunang true immortal na tumahak sa landas ng immortalidad sa pamamagitan ng pagkuha ng isang pamamahala ng langit at lupa at ginawa itong sarili niya. Ito ay isang bagay na hindi matatagpuan sa modernong panahon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pamamaraang iyon ay marahil ay nakasalalay sa walang humpay na paghahangad ni Elisa sa pinakamadilim na kalaliman sa loob ng kaharian ng True Immortal hanggang sa kalaunan ay naabot niya ang tugatog ng tagumpay at nakamit ang katayuan ng isang Royal Celestial. Ang mga individual na ito ay may malaking kahusayan sa dakilang landas. Bagamat ang mga kontemporaryong pamamaraan ng immortalidad ay hindi lamang umaasa sa mga patakaran ng langit at lupa at nagpapahintulot ng magkakaibang landas patungo sa immortalidad, hindi matukoy ni Severin kung alin ang mas mahusay kaysa sa isa. Gayunpaman, ang natitirang asensya ng landas ng kamatayan sa loob ng bangkay ni Elisa ay nag-iwan sa kanya ng pagkahumaling, at natitiyak niya na mauunawaan niya ang landas ng kamatayan sa isang buong bagong antas kung isa sa puso niya ang bangkay sa kanya. Para sa mga True Immortal, ang kanilang pangunahing layunin ay umiikot sa pag-unawa sa 3,000 landas, ngunit ang gayong pag-unawa ay hindi dumating ng madali. Ang bawat landas ay kumakatawan sa pinakamataas na rurok ng langit at lupa, ang manifestasyon ng maituturing na materyal na katotohanan ng lahat ng umiiral sa mundo. Ito ay lampas sa abot ng karamihan sa mga normal na tao sa buong buhay nila. Ang tagumpay ni Severin na maging isang true immortal sa huling yugto sa loob ng 2 taon ay malaki ang utang na loob sa mga marka ng puso sa langit at sa orihinal na espasyo ni Blue Realm. Kung wala sila, maaaring manatili siyang walang hanggan bilang isang true immortal sa maagang yugto. Bukod sa kanyang kahusayan sa landas ng espasyo at oras na kanyang pinili pati na rin sa paggamit ng espada, ang pag-unawa ni Severin sa mga batas ng ibang landas ay nanatiling mababaw. Bagamat kamakailan lamang ay nakamit niya ang maliit na tagumpay sa mga ito, ang daan patungo sa kahusayan o pagiging perpekto ay walang katapusang nakaunat sa harap niya. Ang pagperpekto lamang ng isang landas patungo sa pagiging perpekto ay hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataong malubog ang kailaliman ng kanyang ikatlong sarili mula sa ilog ng panahon, lalo na ang pagsasakatuparan ng kanyang layunin na maging isang Royal Celestial at matuklasan ang kanyang tunay na sarili. Total, ang bawat Royal Celestial ay naghahari sa kani-kanilang nasasakupan. Bagamat ginagamit ni Severin ang Inner World Skill, ang paglago at pagsulong ng Small Thousand Worlds ay magbibigay daan sa kanya upang makagawa ng isang tagumpay. Gayunpaman, ang mga batas sa loob ay naging mas mahirap intindihin matapos siyang maging isang true immortal. Ang landas ng kamatayan na napakayaman sa loob ng bangkay ni Elisa ay napatunayang isang inaasam-asam na napakakapanapanabot para sa kanya. Umiling si Severin at pinigilan ang sarili na mag-isip ng sobra. Gamit ang isang mapagpasyang galaw, hinawakan niya ang katawan ni Elisa at direktang inihagis ito sa kanyang maliit na libong mundo. Kahit sa kamatayan, ang bangkay ng isang true immortal ay nagpapanatili ng natitirang kapangyarihan na kayang tumagal ng mahabang panahon. Pinagmasdan ang bangkay sa loob ng maliit na libong mundo, itinoon ni Severin ang kanyang banal na pandama sa kanyang panloob na mundo at hinikayat ang kapangyarihan ng langit at lupa na sirain ang bangkay. Sa ganoong paraan, ang kapangyarihan sa loob ay mahihigop ng kanyang panloob na mundo. Di nagtagal, ang bangkay ay naglaho sa isang manipis na kulay abong-ambon, na nag-iwan ng isang maliit na masa na kasing laki ng kamao. Matapos mapansin na nawala na ang landas ng kamatayan, dinilaan ni Severin ang kanyang mga labi at nakaramdam ng kagalakan. Mabilis niyang ginamit ang kapangyarihan ng kanyang maliit na libong mundo upang lunukan at pinuhin ang asensya, isinama ito bilang kanyang sarili. Di nagtagal, isang makinang na liwanag ang sumiklab mula sa ilusyonaryong ilog ng panahon, at ang landas ng kamatayan ay nanatili sa ibabaw nito.
Ang liwanag mula sa landas ng kamatayan ay tila mas nakasisilaw kaysa sa alinman sa iba pang mga landas. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya, at naglabas siya ng isang sinag ng kulay abong liwanag mula sa kanyang mga daliri. Narito, lahat ng buhay sa loob ng ilang milya mula sa silid ay namatay. Ngumisi si Severin nang masaksihan ang kanyang pinahusay na kahusayan sa landas ng kamatayan. Mukhang hindi naman nasayang ang paglalakbay ko sa Devil Realm. Nakakuha siya ng masaganang ani ng kayamanan matapos niyang talunin si Elisa, at nagawa pa niyang itaas ang kanyang pag-unawa sa landas ng kamatayan sa mas mataas na antas. Kabilang sa mga batas na kanyang pinagbuti ang espasyo, oras, kasanayan sa pag-espada, kidlat, at kulog. Magbibigay ang mga ito ng sapat na pundasyon para sa kanyang kaliwanagan. Lumipas ang mga araw sa isang iglap, at pagkatapos ng maikling panahon ng pagsasanay upang masakop ang landas ng kapangyarihan ng kamatayan sa loob niya, bumangon si Severin mula sa kanyang estado ng pagmumuni-muni at nagunat. Nang mapagtanto na 3 araw na mula nang pumasok siya sa silid, agad niyang ginamit ang kanyang banal na pandama upang magpadala ng mensahe kina Larry, Mick, at sa iba pa. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid at nagtungo sa pangunahing bulwagan ng sekta. Sa daan, napansin niya na ang Sky Blue Sect ay naibalik na sa kabila ng dati ng kaguluhan. Pagdating sa pangunahing bulwagan, natuklasan ni Severin na ang lahat ay nagtipon na roon. Naroon din sina Dayan, Gilda, at Hardin. Humarap siya sa 12 Hallmasters at nagtanong. Ipinatawag ko kayo rito para tanungin kung gusto niyong sumama sa akin sa Blue Realm. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng maraming talakayan, dahil sina Larry, Mick, at ang iba pa ay nakarinig ng maraming magagandang bagay tungkol sa Blue Realm mula kay Gilda. Umaasa silang lahat na maranasan ito mismo balang araw, kaya natural lamang na nagulat sila sa alok ni Severin. Totoo ba ang alok na ito? Nagniningning sa pananabik ang mga mata ni Larry habang nagsasalita. Ang pangalawang pinuno ng sekta na si Rachel, na nakatayo sa tabi ni Larry, ay masigasig ding sumulyap kay Severin. Narinig ko na inilarawan ni Gilda kung gaano kalaki ang Blue Realm. Masaya akong sumama sa iyo. Pinagtibay niya. Sina Yaidel, Nancy, Yuka, at ang iba pa ay kapareho ng iniisip ni Rachel. Bagamat noong una ay nag-aalangan silang tanggapin ang alok, dahil natatakot silang pigilan si Severin dahil sa kanilang mababang antas ng tagumpay, gayunpaman, niyakap nila ang pagkakataong samahan si Severin sa Blue Realm, dahil alam nilang nakamit na nito ang immortalidad.